isang inventor lang yung provide namin doon. Kasi takot na yung kalaban bumangga sa amin. Pag alam nila na danger, hindi na talaga sila bumangga, takot na eh. So, ang strategy na ginawa namin doon, si Tabo, yung kumbaga palengke, araw ng palengke sa barangay, hindi kami maka-approach ng maganda. Wala kaming daanan na walang nakakita sa amin. So, ang ginawa namin doon, komando. Bali, yung reading team, nakasakay sa Malagueña, yung jeep, yung dalawang team, naka-half uniform lang, nakababa yung baril, bandolier. Nung malapit na sa area, kung ang kalsada papasok ay lupa, may maalikabok, hindi ka makita ng kalaban ka agad o ng mamalingki. Ang ginawa namin doon, yung technique na lang na ginawa namin para makastrike kami ng maganda sa kalaban na mabigla na yung surprise namin nila. Kaya nakakatawa yung sitwasyon. Kasi baliktad yung nangyari eh. Yung lead scout, yun ang pinakalas na sumampa sa jeep. Kasi yun man ang unang lalabas. So pag doon na kami sa area, pagbaba ng isang team, so grabe yung usok eh, habang tumatakbo yung jeep, baba na kaagad. Talon, sunod-sunod na yan. Isang team, sunod na isang team. Pag wala na yung paghupa ng alikabok, nakalampas na kami sa palayan eh. Naharap na namin yung kalaban sa bahay. So, bigla rin yung kalaban dahil jeep lang, tapos mamaya, nandiyan na, may sundalo na. Nag-i-skirmish lang, iikutan na namin sila. Kaya yung kalaban, hindi na rin makaputok. Ang ginawa nila, yung civilian, ginawang barikin para makataka sila. Yung ginawa nila, nakatayo yung tao, padapain mo yung tao, hindi talaga nadapa. Nanginig na yung civilian. Tapos alam nyo, pinutukan namin sa taas, pero hindi talaga nadapa yung tao. Ang ginawa namin, yung tumatakbo pataas na kalaban, yun lang ang ni-strike namin. Yung sa gilid, yun nakikumbati yung sa second team. Kasi yung takbuhan nila na daan, doon mapupunta yung isang team. So, nakakumbati pa yung isang team na konti. So, sandali lang. Hindi nagtagal, talunan sila sa pangin. Hanggang sa doon sa kabila pala, doon yung pinakamin job. Ang naman siguro na 40. Nung nakuha na ng tupa, naiwan lang sa amin, mga pack, mga bandolier na 16, shotgun. Yun lang inaiwan. Walang balik out. Pero yung sa kabila, ng lupa nila, habang tumatakbo, dahil malinis yung bundok eh, flat. Habang tumatakbo sila, kaya namin ipoproduce sila kaya namin ipoproduce ng kaswerte sa kanila. Sniping. So, tinitira namin ng important, hanggang sa nagkamindang-mindang sila, hanggang sa bumaba na sila ng bangin, tago sila sa masukan, at lumabas na doon sa may malayo na alam nila na hindi na kaya amutin ng doble. So, aamutan pa rin sila ng 60, kaya yung casualty nila marami. Kaya ang ginawa nila, asal sila bulyong, tapos bulyong fire sila, para makuha yung casualty nila. Yun ang technique nila na ginamit sa amin. Pero tuloy pa rin yung sniping namin. Hanggang sa makawithdraw sila na malayo na. Kasi mahirap din na i-maneuver namin babain, pangina naman. So kami maiipit eh. So stipot na lang yung lupa. Nagkasya na lang kami doon sa score na naiwan namin. I-secure na lang namin yung unang bahay sa kabila. Nagawin na nila. Hindi maganda yung komisyado, pero surprise yung kalaban. Hindi na so katakalagi na sa
haling tapat yung magbubulaga sa kanila na lupa na mag-assault sa kanila. Akala nila, libre na sila, mali. Yun lang ang isang invento sa hindi nakarating dahil sa lakas ng alon, yung mga bangka nila nabasag-basag. So, hindi sila nakarating. Yung request namin ng air support, negative din. Fire support, negative din. Dahil marami talagang kalaban eh. Hindi kami hiwalayan ng kalaban eh. Diyan na sila sa paligid. So, parang nakukulong kami sa area. Nung na-encuentro, tapos na yung encuentro, na-clear na namin yung area. Nagtawag si Captain Danton's Brigade na ganito, encuentro na yung tropa. Sabi ng tropa, alam ko, prepare na kayo papuntang Iloilo ah. Hindi sir, pagkatapos nito. So, tuwang-tuwa rin yung brigade. At least, bago umalis yung 15, may encuentro. So, pumunta agad yung brigade sa bayan. Sabi sa amin na dalhin pa namin yung body count. So, napilitan yung tropa na i-hold yung area hanggang sa mababa yung dalawang body count. Makuha ng sakyanan ng PNP. Pero yung hindi namin alam na marami pa palang patay sa paligid namin na hindi namin nakukuha. Hindi namin nakikita dahil masyado talagang masukal. Yung medyo malayo-layo na konti, yung hindi namin search, naabot na ng 300 to 500 meters, marami pa palang patay silang naiwan doon. Kasi yung report ng mga civilian after 1 week, may natatagpuan sila na patay na tao na may baril pa. So, ibig sabihin, yung kalaban ay na-surprise, naghiwa-hiwalay na rin sila. Yung ibang kasama nila, hindi na nila rin makita na mga wounded. Namatay na lang na walang, hindi nila nakita, yung mga civilian nakita. Pero, wala na kami sa Bohol that time, sa Iloilo na kami. So, ang score doon sa Bohol, umangat ng konti yung estado ng kumpanya dahil bagong organize. At least medyo magandang record dahil naka-score. At least may pabaon kay Captain Danton bago siya umalis ng 15 company. So pagdating namin sa bayan mismo ng Anda, medyo kabado kami dahil yung tropa medyo kabado dahil yung isang body count nung malapit na kami sa bayan, lahat ng mga upper uniform pinagbaliktad namin para hindi makita yung nimplot. Pinagbaliktad namin yung upper uniform saka hindi kami nagharap sa media, layo kami, bahala na yung brigade dyan. Sa amin nagmamadali kaming kumalas dahil papunta na kami Iloilo eh. Magre-reinforce pa kami doon sa tropa na namatayan. So sa madaling salita, nung hapon, sakay agad yung tropa sa barko pa Iloilo. Naiwan lang isang team, napaiwan sa akin yung isang team kasi yung 6x at saka bulldozer hindi na accommodate. So naiwan, walang makargahan. So inantay ko pa na yung availability ng makagahan para madala sa Iloilo. Inabot pa ko doon ng 1 linggo. Kaya yun, nababalitaan ko na daming patay ng kalaban pa talaga na hindi na-recover. Hanggang doon ako, na-report nila, ang natagpuan lang may 26 pa na patay. Na body count silang nakikita doon.